Hello mga ka-Insta-Review! Welcome na naman dito sa aking channel at alam nyo ba, may bago akong loan app na sinubukang utangan. At grabe naman mga ka-Insta-Review, akala ko ito na ang sagot sa mga pangangailangan, di ba? Akala ko ito na ang sagot sa mga comments na naghahanap na kung saan pwedeng makautang ng may mas mahabang payment terms, di ba? Pero ayan, sana mapanood nyo hanggang sa dulo. At sa tingin ko, nakikita nyo rin yung loan app na ito sa Google Play Store kasi nga, makikita nga natin ito or pwedeng ma-download sa Google Play Store itong Bingo Peso. So kung sakali may mga experience kayo dito ha, sana i-comment nyo din po yan para mabasa ko at i-compare natin dun sa experience ng iba. At syempre sa na-experience ko, nung sinubukan ko nga na utangan yung loan app na ito. Pero bago ang lahat mga ka-Insta-Review, kung gusto nyo magpa-customize ng damit, kagaya nito, ayan yung damit ko yan na Insta-Review, tapos may nakalagay na Facebook, YouTube, and TikTok. So pwede kayong magpa-customize nga ng ganitong damit, lalo na't magdi-December na. At baka gusto nyo, di ba, na magpagawa ng mga family t-shirt nyo. So ayan, go na kayo dyan sa mga basket. Ayan, pwede nyo i-click nyan or yung mga links dyan para may route kayo sa store ng kung saan ako nagpagawa ng ganitong damit. Okay, so let's get back. So, kagaya nung sabi ko kanina mga ka-Insta-Review, itong Bingo Peso nga yung pag-uusapan natin. So, ayon sa loan app nila ay 50,000 nga daw yung pwedeng mautang. Under ito ng Bingo Peso Group. 4.7 yung star ng loan app na ito. Pero sa ads nila, may nakalagay na 60,000 pesos yung pwedeng mautang ha. So, ano ba talaga? Bingo Peso. Magkakaiba-iba ng mga infos. So, dahil nga Bingo Peso Group itong nakalagay, ay i-check natin sa Securities and Exchange Commission kung meron bang Bingo Peso Group na naka-register. So, pagka-search ko mga ka-Insta-Review, itong Bingo Peso Group, walang lumalabas. Inulit ko pa talaga, yung small letter yung mga iba para makita, pero no result found pa rin mga ka-Insta-Review yung lumalabas. So, dahil nga gusto pa nating makita kung registered ba talaga yung loan app na ito sa Securities and Exchange Commission, kailangan nating hanapin, di ba? Kasi medyo nakakalito itong loan app nila or itong name na nakalagay nga dito sa loan app nila. So, di ba, Bingo Peso Group. Pero ayan, para pala makita yung tamang ginamit nila, ay go lang kayo sa About the App. Scroll down lang. So, yun yung ginawa ko kasi gusto ko talaga makita kung ano ba talaga or saan pa talaga naka-under itong Bingo Peso na loan app. So, nung nag-check nga ako sa About the App, under sila ng company na Delicia Lending Investor and Trading Corp. Diba? So, hindi pala siya Bingo Peso Group. So, pag-check nga sa Securities and Exchange Commission, abay lumabas naman na registered daw ito sa Securities and Exchange Commission. Meron pang SEC number, date registered nga 6/19/2013 at may nakalagay na address. Yung status daw ay registered. At meron pa itong secondary license details, di ba? License number 1468. So, type ay lending. So, ibig sabihin talagang meron silang karapatan no, na magpautang kasi nga registered sila sa Securities and Exchange Commission. Pero kayo ba mga ka-Insta-Review, may mga naging experience ba kayo dito sa Bingo Peso na harassment or pananakot? I-comment nyo po yun mga ka-Insta-Review. Malay nyo, mabasa na naman ng mga nasa gobyerno natin. At isa na naman ito sa pwedeng busisihin nila, no? So, nag-check kasi ako sa reviews regarding nga dito sa loan app. At marami na naman yung mga borrowers na hindi natuwa. Like, do not use this app. I'm not overdue yet and they keep on harassing you, sending you treats. I already sent report. Send nga daw siya ng reports. At ito pa, this is a loan shark. Imagine the interest displayed during the application is different after disbursement. I applied 3,000 and received 2,400, which is okay because that's what I see during the application. Then must return in 2 weeks. 3,200, but after disbursement, it reflect 3,800. Akalain mo yon 3,800 yung ibabalik mo, pero ang natanggap mo lang ay nasa 2,300. Sabi pa nung isa, look for another apps like Mabilis Cash, One Hand Moneycut. This app recommended only for emergency purposes. High interest rate for a short period of time. Di ba? So, maraming nagsasabi talaga na high interest rate at hindi maganda yung naging experience nila. Pero ganun pa man, sinubukan ko at eto na nga, same with other loan app na maglalagay ulit ng ating mobile number. Syempre, at hindi naman talaga nawawala yan at may matatanggap na naman na one-time password na isa-send na nila. Tapos, kailangan ma-input dito para maituloy or makapag-apply tayo. So, agad-agad mga ka-Insta-Review ha, kailangan ko daw mag-upload ng isang valid government ID nga. Diba? Pipicturan yung ID or i-upload mo kung meron nang nakalagay dyan sa cellphone mo. May part din na face recognition or facial verification. After nun, additional information agad-agad kung saan ka ba nakatira, para saan yung uutangin mo, yung additional information, yung company name, company address. Same lang din naman siya sa ibang mga loan apps. At syempre, company phone number, profession, monthly salary, at yung payday. Kailangan yung maglagay nga
ng personal references at akalain nyo ha, hanggang 5 yung hinahanap nito na personal references. Yung ibang loan app sa 2, 3, pero dito talaga 5 yung hinahanap nila na personal references. So, kailangan daw maglagay nga kung saan gustong matanggap yung loan proceeds, sa GCash na naman, at agad-agad maka-interview. Ang offer ng Bingo Peso sa akin ay 4,000 pesos. Merong 2 periods at merong 3 periods daw na pagpipilian. Akalain mo, nung 3 periods, naging 5,000. Medyo iba-iba itong amount na lumalabas. 4,000, tapos naging 5,000 na naman. Repay the first period and second period daw para ma-waive daw yung third period ko. Pero, kung mapapansin kasi natin dito mga ka-interview ha, first period or ang babayaran ko sa first payment ko ay 2,475 plus yung interest na 700, then second period ganun pa rin, 2,475 principal at interest na 700, at yung schedule 3 ko ay 50 pesos lang yung principal. So, kung mapansin nyo dito ha, 10, 15, or October 15 plus and October 22, mas mahaba sa 7 days yung terms na yung offer nila. Kung totoo to ha. So, schedule 3 naman, hindi naman to kasama. Akalain mo sa February 7, 2026 daw, yung last payment ko dito. Pero kasi 50 pesos lang yung nakalagay. So, parang eme-eme lang nila itong schedule 3. Ang totoo talaga, 15 and 22. So, itong mga payment na ito ha, mahigit 7 days lang din. Napaka-short term lang din talaga nito mga ka-Insta-Review. So, kung mapapansin nyo, 3,170, di ba? Yung first payment, tas i-multiply mo ng 2, naging 6,340 yung babayaran ko, di ba? So, napakalaki pa rin mga ka-Insta-Review yung mga charges nila or yung mga fees nila, kaya hindi ko nire-recommend sa inyo. So, ayan, may nakalagay na under review daw yung loan application ko. So, loan amount ay 5,000, may service fee na 1,000 pesos, 3 period daw ito, pero 2 period lang at mga 7 to 14 days lang yung terms na ino-offer. Your loan application has been successfully submitted. So, may nakalagay pa dyan sa baba na agad peso na naman hanggang 50,000 pesos, pero eme lang nila yan. Nakakaloka mga ka-Insta-Review, after ilang minuto, after ko nga i-risk, di ba, yung mga details ko, yung ID ko, nag-upload na naman ako ng valid government ID, pero ang ending, declined na naman yung loan application ko dito sa Bingo Peso. Pero kasi based doon sa mga nababasa nga natin na reviews nung iba't ibang mga nagtry na umutang dito, ay hindi talaga magandang utangan itong Bingo Peso. Isang loan app na may mataas na charges, napaka short term lang, at grabe din daw yung harassment na may experience nyo kapag subukan nyo na umutang dito. Kaya naman isang loan app mga beshes na hindi na naman magandang utangan ha. So wag na kayong umutang sa mga ganitong pautangan online kung ayaw nyo na mas lalong malubog sa utang or grabe yung stress na ma-experience nyo dahil nga sa attitude ng mga collector ng iba't ibang mga loan app. Okay? So again, registered sa Securities and Exchange Commission, pero hindi ibig sabihin na dahil registered sa SEC ay legit talaga na utangan. Kasi napakarami ngayon yung registered sa Securities and Exchange Commission, pero marami silang nilalabag na batas patungkol sa pagpapautang, kagaya nung dapat hindi ka pwedeng mangharas kapag maningil ka, pero ginagawa pa rin ng mga kolektor nila. Kaya hindi ibig sabihin na registered sa SEC ay okay utangan. So yun nga, marami pa rin yung registered nga sa SEC na hindi maganda magpautang, kaya mag-ingat po tayo sa ating mga dina-download. Bago kayo umutang, basahin nyo yung mga reviews, mas lalo doon sa bandang critical or yung may mababang reviews, kasi doon mo talaga makita yung experience, yung mga talagang nag-try na umutang sa loan app na yan. Ayan. So anyway guys, thank you for watching. At kung may mga gusto pa kayong iba't ibang mga loan apps or yung loan app na nasubukan nyo na gusto nyo ipa-review sa atin kung legit ba or hindi, sana i-comment nyo po yan sa comment section para ma-check ko at gagawa natin ng aking honest review sa ating mga susunod na videos. And by the way pala, may mga pa-giveaways tayo sa aking Facebook page. I-search nyo lang sa Facebook nga. Yan, na Insta-Review pa rin. And mag-follow kayo doon para makasali kayo doon sa iba't ibang mga pa-giveaways natin doon. Mapa-cash man yan or mapa-cellphone. Thank you guys for watching at see you sa aking next video. Bye!